sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Ito na nga, mainit ang pag-uusapan natin ngayon patungkol po dito sa lintik na zona na ito. Ay, nako. Sabi nga ng iba, ang zona daw ay State of the Nation. State of no accomplishment. Instead of State of the Nation address. Hindi kasi, wala naman daw nangyari. Wala namang pagbabalita. Diba? Ito nga sinasabi natin mga kababayan. Ang ibig sabihin po ng SONA, ibabalita mo sa taong bayan kung anong nangyayari sa bayan. Ano ba mga accomplishment? Ano na bang pagbabago mula nung nakaraang taon? Mga kababayan, mga wala pong binanggit si PBBM. Ang binanggit lang niya ay puro yung pangarap niya. Hindi, yan po ang kanyang paulit-ulit na sinasabi, yung kanyang gagawin pa. Mali po yun. Hindi po ito kampanya. Yan din sinasabi pag sa kampanya, di ba? Di ba pag ikaw nangangampanya, sasabihin mo, gusto mo ganito ang mangyari sa bayan ko. Gusto bumaba ang bilihin. Gusto maayos ang trapiko. Yan, yun yung gusto mo mangyari. Pangarap mo sa bayan mo, kaya ka tatakbo. Pero mga kababayan, anong ginawa sa SONA? 'Di ba? Ginawang kampanya. Tila lahat ng sinabi niya doon na hindi pagre-report na accomplishment niya. Ang sinabi niya doon ay yung kanyang pangarap. Anak ng weteng oh. Abay, tulog pa ata itong presidenteng ito ah. Nangangarap ng nangangarap. Wala ho tayo narinig na pagbabalita. At grabe ho ah. Alam no, nung nakaraang taon, dito ka magtataka nung nakaraang taon mga kababayan, ang kanyang pinagmalaki yung flood control project. 'Di ba? Ano nangyari? Pagkatapos noon, yun yung last year pagkatapos nung SONA, kinabukasan binaha. Napahiya siya ngayon. Tama, mali. Ngayon, bago namang mag-SONA, binaha na naman. Ilang araw na binaha. Alam mo kung anong ginawa niya? Naku po. Ang lupit talaga. Ang kanya namang ginawa this time ay isinisi sa ibang tao yung kapalpakan ng flood control project. Nakakapagtaka lang kasi yung mga media, tila mga pipi na ngayon. Alam mo ito mga media, sa totoo lang, ano talaga kayo prostitute talaga kayo. Halatang bayarang kayo. Kasi hindi na kayo nagsasalita. Para bagang na ano na kayo, na nasapala na kayo ng pera. Isipin nyo kung panahon nito ni Pangulong Duterte, sigurong kaliwat kanan ng batikos, pero ngayon, grabe ho. Umuoo lang ang media. Ito'y malaking katarantaduhan mga kababayan. Bakit to kanyo? Kaya ka piniling presidente, hindi para manise. Kaya ka piliin presidente ng yung, ewan ko sa'yo, bumoto sa'yo. Para solusyonan mo yung problema, hindi mo naman sinulusyonan. Nanisi ka lang na nanisi ng ibang tao. Tapos kunwari, tapang-tapangan ka pa. O kunwari, meron ka pang pinupuntirya pero hindi mo naman mapangalanan. Gago! Banat ba, hindi ko naman maintindihan sinasabi mo kasi hindi naman ako nanood ng SONA. Ano ba yung sinasabi mo? Saglit, ipapakita ko sa inyo ha. Kasi baka akala ninyo niloloko ko kayo. Hindi po, eto, ipapakita ko sa inyo na eto ho ba ay pagre-report ng mga accomplishment? O ito ba ay paninisi lamang sa kapalpakan ng gobyerno? Ito tanungin ko kayo. Papanoorin natin itong bahagi na ito na kung saan ay sinisi yung ibang tao kaysa sa mag-report. Panoorin natin ha. Ito. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at
Sino yung palpak? Ikaw! Bakit kanyo? Yung proyekto daw palpak. Kanino ho bang proyekto yan? Sige nga! Sige nga! Di ba DPWH yan? Oh, kung hindi man DPWH, MMDA yan. Oh, kanino ba under yan? Sa'yo! Sa'yo under yan! Ngayon ka magre-report, sasabihin mong palpak. Palpak ka! Sana ang sinabi mo, ang dami kong nakita na mga bahadyaan, palpak talaga ako. Gago! Hindi ko kasi binantayan yung DPWH. Yung mga kaibigan ko na kontratista, ay sila lang ang nakinabang. Gago! Bakit hindi ganun? Abay, tinitira mo ngayon yung iba. Sino ba? Alam mo, eto yung ganitong style, nagaya lang niya ito. Alam niyo kung kanino niya nagaya ito? Doon sa kapatid niya. Sa kapatid niya na sinisi na ang buong gobyerno except siya. Ganon din ang ginagawa ngayon ni Marcos. Sinisisi niya yung gobyerno except siya. Alam mo, wala akong problema doon sa yung alam mo na may problema, pero aamin ka. Ako yung problema mali ako Hindi ko nabantayan yung DPWH Hindi Pinaiinit mo talaga ulo ko. Gumuho. Oh. At yung Tapos tanginang itong mga amuyong, sabi niya palpak daw yung yung flood control project. Pumalakpak. Tanginang yan, sabi ko, shit. Anong klase kayong mga kongresista kayo? gumuho. Ba't kayo pumapalakpak? Hindi ko magets Ang kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Marami sa flood control, palpak at gumuho. Bakit papalakpak? At yung iba Tuwan-tuwa pa yung mga ulul. Tuwan-tuwa kayo na palpak at gumuho. Ba't kayo papalakpak? Putangin ang yan. Nakakainit ng ulo Bakit kayo papalakpak doon sinabing palpak yung flood control project? Sino ba nag-aproba niyan? Di ba Kamara at saka Senado? Kayo-kayo rin yan Yung nanonood, kayo-kayo yan. Tapos papalakpak kayo. Pinalpakan nyo yung palpakan. Pinalakpakan nyo yung kapalpakan nyo. Ang labo ninyo, kausap. Guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Bakit kayo pumalakpak? Utangin yan. Alam naman natin na siguro natatawa si Marcos. Ewan ko kung natatawa si Marcos dito o tanggap niya. Alam nating maraming kumikita dyan. Biglang pumalakpak. Ang labo ng kamera, bakit? Hindi ko inedit to Dinownload ko lang ito. Nilang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Alam daw ng buong madla nagkakarakit sa proyekto, ba't kayo pumalakpak? Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, ewan ko, hindi, ipaliwanag nyo nga ho sa akin ito. Hindi ko maintindihan Pakipaliwanag nga ho sa akin, bakit sila pumapalakpak? Sige nga ho, hindi kasi baka mamaya ako lang ang tanga. Sinabi ng presidente, palpak ang flood control project. Marami ang kumikita dito. At alam natin yan.
Hindi ko magets eh. Para kang nagsabi ng negatibo, tas pinalakpakan mo. Parang ganire. Marami dito ang may kabit. Ano sa tingin ninyo gagawin ng asawa ninyo? Di ba sasampaling kayo? Ba't ka pumapalakpak? Marami dito ang nabubuntis na mga YouTuber. Palakpak. Kung nandyan asawa nyo siguro, sampaling kayo nun. Tayo na ba't ka pumapalakpak? Marami nabubuntis na YouTuber, nanganganak daw sa Amerika. Hindi ko talaga magets eh. Ako aaminin ko sa inyo ha. Hindi ko ito magets. Pwede ho bang pakipaliwanag ho dyan sa ibaba, isulat ninyo, bakit sila pumapalakpak? Bakit sila tuwan-tuwa na sinasabi ni Marcos palpak yung flood control, palpak yung maraming kumikita dito sa flood control pero pumapalakpak sila? Marami daw kumukubrang kickback pero papalakpak. Hindi kaya yung mga pumapalakpak yung mga kontratistang mga congressman? Alam naman natin eh. Kasi kailangan ko pa bang ispelingin yon? Hindi na. Nademanda na ako eh. I-google nyo na lang. Oh. Maganda siguro kayo na magpangalan. Sino yung mga kontratistang congressman na na-involve sa kung saan-saang palpak na proyekto? Oh. Clue, bigyan ko kayo ng clue. Binanatan to ni Joel Villanueva. Kayo na magbanggit. At nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Naghiyawan. Mahiya naman kayo. Pinagsasabihan niya na yung mga mahiya naman kayo. Palakpak sila eh. Ewan ko. Ewan ko kung anong meron nito mga congressman natin. Parang nagkaroon na sila lahat ng Torres syndrome. Oh, feeling ko lang. May tumayo pa. Oh. Gago! Mga sip-sip na mga amuyong Gago! Mga sip-sip, mga putang na nyo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Gaya-gaya ito kay Duterte. Siguro sinabihan siya na, alam mo, Mr. President, kasi parang totoo yung sinasabi ni Duterte na mahina ka na lang, kaya this time maggalit-galitan ka sa SONA. Hindi, totoo galit-galitan siya dito. Sa loob-loob ko, bakit mo hinayaan? Ang problema, itong mga nakaraang taon, yung mga proyekto na yan, ginawang gatasan ng mga kontratista, mga congressman, at maging DPWH. Hindi naman mangyayari yan kung binantayan mo yan. Kung binantayan mo yan, hindi sana nangyari. Sa'yo yan eh. Under sa'yo ang DPWH. Di ba? So bawat proyekto, dapat bago pa ilabas yung pera, tama ba? May kalidad ba? Gumagana ba? Di ba yung halimbawa na nga lang yung sinasabi ni Yorme sa Maynila. Ilang congressman yun na tinutukoy niya. Di ba? Na nagpagawa pero hindi naman gumagana. Sino ba ang gumagawa? Sige nga. Sino bang nagsusupervise niyan?
Hindi naman yung congressman eh. Basta siya makahut-hut. Basta siya may alat yung project dun sa distrito niya, makahut-hut siya dun, tapos sino na nag-i-implementa ng proyekto? Yung DPWH na. Oh. Kung matino kang presidente, kung ikaw ay hands-on na presidente, di bantayan mo dapat, hindi mo binantayan kaya nakalusot tapos maninisi ka ngayon. Hindi ko talaga magets eh, 'di ba? Hindi ko magets bakit hindi mo binantayan tapos ngayon sisisihin mo yung gobyerno. Sino ka ba? Ikaw yung nasa gobyerno, ikaw ang presidente. Ikaw ang pinakakataas-taasang implementor, executor, kaya nga nasa executive branch ka eh. Ikaw ang mag-i-execute nung mga budget. Kung tama ba ang paggamit. Kasi eto mga kababayan, kahit sabihin natin, halimbawa lang, corrupt talaga. Corrupt talaga yung proyekto sa isang distrito. Kunwari, kumatkong yung meron sinasabi mong for the boys, kumatkong yung congressman. Kasabihin niya, gawa ka dito pero 30% sa akin dito Pero kung binantayan mo yung DPWH, at tiningnan mo, sandali, bakit ganito yung mga bibili ninyong gamit? Ano ito low quality ito Hindi ito yung nakasulat Bakit ganito to? Hindi, kaya nga alam mo, paulit-ulit natin sinasabi, napaka-importante na naging mayor ang isang mamuno bilang presidente. Kasi nakikita niya sandali. Di ba? Ito yung ginamit sa parang mali ito Hindi ito fit Hindi ito ayos sa ganitong klaseng proyekto Makikita mo ngayon. Anong ginawa mo? Umupo ka, pinabayaan mo, tapos sa bandang dulo, hoy! Sino kayong mga kumatkong dyan? Tapos na, nakatkong na. Tsaka ngayon maninisi. Tsaka mo ngayon tatanong, iimbestigahan natin to. Tapos na, nakatkong na. Hindi sa akin ang galing yan salita na yan kumubra na ng pera. Tapos na. Tapos na nangyari na. Naubos na yung pera. Hindi na pagawa yung tamang flood control. Kaya nga nagkabaha-baha. Paano mo pagawin? Pananagutin mo. Ngayon may babalik ba? Hindi naman may babalik yan Wala na. Olat na tayo. Kung sana binantayan mo simula pa lang, tapos sana usapan. Ngayon naninisi ka na lang. Hindi alam mo, simpleng business lang yan di ba? I mean, palitin mo sa negosyo. Ikaw yung may-ari ng restaurant. Hindi mo naman pwedeng sisihin mo lang na sisihin yung mga waiter mo tsaka yung mga cook mo. Bakit tayo lugi? Ano nangyari sa pagkain natin? Bakit di masarap? Ikaw ang may-ari Ikaw ang naglagay ng manager dyan. Ikaw ang naglagay ng cook dyan. Ikaw ang naglagay ng kapitan na waiter. Di ba? Ikaw. Lahat sa'yo. Tapos maninisi ka. Bakit mali-mali ito? Kung hands-on ka, binabantayan mo sana yung kitchen. Sinisigurado mo na yung chef mo ginagawang masarap talaga yung pagkain. Binabantayan mo yung mga waiter. Sinisigurado mong nakakapag-serve ng maayos. Hindi, anong ginawa mo? Kumuyakoy ka sa bahay tapos sinisi mo sila nung nalugi yung negosyo. Pero sino ba naglagay ng mga tauhan doon? Di ba ikaw din? Di ba? Ang simple-simple nito sa totoo lang ako, natatawa lang ako nung binabanggit ito, tapang-tapangan tong presidente to, walang kwenta. Akala niya nakakatuwa yung tapang-tapangan niya, tapos tuwan-tuwa naman yung mga amuyong niya. Kung sino man yung pumapalakpak dyan, tuwan-tuwa.
Parang tanga lang. Wala na, ubos na yung pera. Kaya nga nagkaganyan-ganyan ng baha sa atin eh. Dahil naubos yung pera sa kurakot. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi, dapat may managot. Ikaw ang unang dapat managot, ba't di mo binantayan yan? Hindi mo nga sinibak yung DPWH mo eh. Di ba? Sana man lang, akin ha, kung sa tingin mo may problema talaga, dapat sinibak mo lahat yan. From secretary to Yusek, sibakin mo lahat yan. Palpak pala eh. Di ba? Palakpak pa ng palakpak to mga anong to. Mga halatang sip-sip lang eh. Alam mo, nakakahiya itong, sa totoo lang ha, naging clown na talaga itong gobyerno natin. Tuwan-tuwa pa sila na sinasabi ni Marcos palpak ang flood control project. Saka nakakita na nag-a-announce ang presidente yung palpak ang ginawa natin. I mean, sino ho ba ang nag-decide sa budget? Nagsisimula sa... putang ina, hindi ko na magets. Nagsisimula sa Department of Budget, di ba? And Management. Aaprubahan yan. Pupunta yan sa Kamara, sa Senado, tas eventually sa BICAM. Tapos eventually, ibabalik sa Pangulo, pipirmahan. May budget na ngayon yung mga departamento, ipapatupad na yung budget. Sino mo ba gumagawa nun? Kami ba? Mga ordinaryong Pilipino? Di ba kayo? Ngayon, palpak, pumapalak pa kayo. Gago! Katawa-tawa talaga ho ito. Para ho tayo nasa circus. Hindi ko magets eh. Hindi ko talaga magets. Tapang-tapangan lang eh. Tanungin ko kayo. Sige nga, sige nga. Nakatatlong taon na yan ha. Nakatatlong taon. Meron ho bang nakasuhan? Meron ho bang nakasuhan, natanggal, at nakulong sa pagnanakaw sa bayan natin? Sabihan niyo ako kung meron. Yun yung nakasuhan, nandiyan pa rin eh. Diba? Andiyan pa rin sila eh. Nakaupo pa rin dyan eh. Parang tanga lang eh. Sumisigaw pa ng BBM. Ano to? Kagaguhan? Ang tinding kagaguhan ito. Hindi ko talaga magets. Alam mo, minsan maaano ka na lang talaga sa bayan mo eh. Parang tayong ginagago na talaga eh. Budol-budol man talaga ito si Marcos eh. Binubudol tayo eh. Tayo na tuwan-tuwa, sinisi yung gobyerno. Sino ba? Gobyerno, di ba kayo? Ang ina niyan. Nakakabuisit. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Oh. Eto sabi mo, sasagmit sa'yo ilabas mo yan. Pangalanan mo yung mga kontratista. Pangalanan mo Huwag yung puro daldal. Aabangan namin yan. Ha? Sabi mo yan, hihingin mo sa DPWH about flood control na ginawa sa bawat distrito. At kung sino yung mga kontratista, sino mga congressman yun. Tandaan ninyo, karamihan dyan mga congressman din. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Ayan sabi niya, pangako niya yan, ipapublish daw niya yung list. Kung sino-sino yun. Kung mga kontratista dyan. Tingnan natin, ha? Hindi ako, I'm still hoping that you would do that. Although sabi ko nga, it's too late. Sobrang, hinayaan mo nang mangyari, tapos tsaka mo na lang
Ngayon hahanapin kung sino itong mga ugok na to. Tapos na, naubos na yung pera. Ako, mag-e-expect talaga ako na may makukulong na kontratista at saka mga congressman at madidemanda at matatanggal sa Kamara. Yung mga kontratista na may kinaugnayan sa congressman matanggal dapat sa Kamara. Kasi ako, iba naaamoy ko eh. Iba naaamoy ko dito. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung ano naaamoy ko. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Nako, eto na, may kakasuhan daw. Iba amoy ko dito, mga kababayan. Iba na amoy ko. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Iba na amoy ko, mga kababayan. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Ayan. Anong naaamoy ko dito? Alam mo mga kababayan, meron kasing balita ang bilyonaryo. Sabi dun sa bilyonaryo na channel. Alam mo ngayon, yan ang chismosa ngayon eh. Yung bilyonaryo na yan eh. Sila na yung mga may kakakaibang mga kwento. Hindi natin alam kung totoo. Pero assume nating totoo yung sinasabi nila. Si Lisa Marcos daw, si Escudero ang bet. Si Marcos daw, ang bet niya, si Tito Soto. Okay? Alam mo, doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, sinisisi po talaga kay Escudero. Kasi siya daw yung parang nag-drag. Ibig sabihin, parang ang sinasabi nila, quote-unquote, pinatagal daw ni Escudero. Kaya nagka-leche-leche. Inantay yung desisyon ng Supreme Court na unconstitutional. So maraming nagalit kay Cheese Escudero dito. Tapos biglang lumabas yung issue na kesyo merong insertion na ginawa si Escudero. Mga kababayan, hindi kaya ni Escudero yun. Let's assume it is true. Pero until now, hindi pa ho natin masabi yan. Kasi wala pa hong na lumalabas na dokumento yung sinasabi ni Soto. Let's assume it is true, yung insertion na yun. Okay, let's assume it. Na yung insertion, nangyayari yan during BICAM. Ano ibig sabihin ng BICAM? Kasama ho dyan yung Speaker of the House at yung kanyang kasama niya sa finance. Okay? Hindi ko alam ngayon kung sino yung chair ng finance nung yung nagkaroon ng insertion. Hindi ko alam kung kay Kimbo na ba yun o kay Zaldico. Hindi ako sure kung kailan yon. Pero gayon pa man, kung yan ay nangyaring insertion nung nakaraang taon, meron daw insertion itong 2024 for the 2025 budget. Therefore, dumaan yan sa BICAM. Kasi doon nagtutulong-pulong eh. Doon nababago ang lahat eh sa BICAM. Bakit tilang sinisisi si Escudero lang? Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, siya po yung responsable doon sa pag-remand ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin yung pagbalik sa Kamara na parang tilang napahiya ang Kamara doon at eventually sinabi ngayon ng Supreme Court na ito ay unconstitutional. So, ako, yung salita ni Marcos dito, sa totoo lang, mukhang amoy ko ni. Mukhang
in the long run, ang sisisihin lang at kakasuhan at tatanggalin kasi hindi nila makontrol ay si Escudero. Sa totoo lang. Sa tingin ko etong alam mo yun, itong pangako na dal na ito, feeling ko si Escudero lang ang target dito. Aabangan ko yan. Yung sabi niyang papangalanan, yung mga insertion na nangyari, yung mga proyekto, mga kontratista. Hindi kasi ko maniniwala. Again I am not for Chis Escudero. Hindi ko dinidepensahan si Chis Escudero. Pero nandito na naman po tayo dun sa style na ginawa nila kay BP Sara Duterte. 'Di ba? Anong ginawa nila? Binatikos nila ng binatikos yung confidential fund ni BP Sara Duterte. But in reality, there are more department of the government na mas mataas ang confidential fund kesa sa kanya. Pero ang pinuntirya lang si BP Sara Duterte. So what am I saying? Baka ganito na naman ito. Ang pupuntiryahin lang, gagawa ng kaso ay si Escudero lang. Baka ganun ang gagawin. Babanatan lang ng babanatan hanggang matanggal sa posisyon si Escudero. Hindi, sa tingin ninyo mga kababayan. 'Di ba? Mukhang ganun ito eh. Kasi lumabas yun yung insertion na yan during the fight between Soto and Escudero. Ngayon, para meron silang masisi sa kapalpakan, isipin mo to Di ko nga magets eh. Walang media masyadong bumabanat na dapat ang sisihin si Marcos. Ang Congress. Ang House. Bakit tila ang sumisisi pa ngayon si Marcos mismo? Sandali, parang palpak Di ba? Parang may malaki akong nakatarantaduhan na nakikita dito. Bakit ganun? Di ba? Bakit ganun na tila ang may kasalanan nitong lahat na ito? Ewan ko kung sino. Hindi. Naninisi siya. Sino sinisisi niya? Kasi yung don't tell me, sinisisi niya yung camera, pumapalakpak nga mga ulul Hindi di ba? Pumapalpak nga sila Pumapalakpak nga sila Ito, panoorin natin to. Pag tingnan ninyo. Matapos pagbantaan ng Pangulo ang mga nangungurakot sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na po sa flood control, may pahapyaw naman ang Pangulo sa mga nag-aaproba ng budget ng gobyerno. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Ito tinamam, papalakpak sila, sabi niya I will return. Kanino ba nanggaling? Di ba sa Kamara at saka sa Senado at sa BICAM, doon ang galing Pero bakit pumapalakpak yung mga congressman? Karamihan kasi dyan congressman Bakit sila pumapalakpak? Kanina galing yun Di ba? So baka meron bulong-bulungan na isisihin natin si Escudero dito. Basta pumalakpak lang kayo basta palakpak lang. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. At palakpakan naman ng mga congressman at mga senador. Hindi mo tuloy maintindihan kung alam nila na sila mismo ang pinariringgan ng Pangulo. Dahil ang Kongreso ang siyang nag-aaproba po ng General Appropriations Act o yung budget. At kung babalikan mo mga nangyari sa budget ng 2025, malaking kontrobersya po ang nangyari na pinagpiesta ng mga kritiko ng gobyerno. Ano po yun? Yun po yung mga congressional insertions na nasa daan-daang bilyong piso. At marami sa kanila questionable at may kinalaman din sa flood control. Balikan po natin yung mga nangyari.
December 11, 2024, inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng 2025 budget para po pirmahan ng Pangulo. Pero mismo ang Pangulo ayaw pirmahan ng aprobadong budget. Sa halip, nagdesisyon siyang reviewin muli ang budget dahil sa dami ng mga binago ng Kongreso. Bakit? Ito po ang sample lamang sa BICAM. Ito po ang mga pinatawag na grabe yan, budget no? ng mga congressman at senador. Ang DPWH, dinagdagan ng budget ng 288 billion pesos dahil po sa dami ng mga in-insert na proyekto. 288 billion to Billion na pinag-uusapan dito hindi humilyon. 288 million nga, laki na eh. Billion po ito. B as in B. Kaya nga ang total naging 1 trillion. DPWH project 1 trillion. May nakita kayo? Naramdaman ninyo na pagbabago sa baha? Wala. O sino gumawa? BICAM, Kamara at saka Senado. Tingnan nyo yung kalokohan. Sa unang pagkakataon, ang budget ng DPWH umabot ng higit 1 trilyong piso para po sa 6 trillion peso budget yan. Ang ayuda program na kung tawagan ay AKAP, biglang pinondohan ng halagang 26 billion pesos. Ang Kongreso, dinagdagan ng budget ng 17 billion pesos. Ang Malacanang, 5.4 billion. At Tingnan nyo tingnan ninyo. Yan yung mga dadagdag. Ito lang yan. Ito yung pinag-uusapan ni Marcos ngayon. Nakita ninyo. Sino ang pinakamalaki? Tingnan ninyo. Ang tinaas. Pagdating sa opisina, DPWH, Congress. Mas malaki pa sila kaysa sa Senate at saka sa OP. Tapos palakpak kayo ng palakpak. Anak kayong wewe. Di ko magits eh. siyempre, kung magdaragdag ka sa isang panig, magbabawas ka naman sa kabilang panig. Ang mga binawasan ng BICAM, 95 billion mula sa DSWD, 74 billion sa PhilHealth, 27 billion sa CHED, 25 billion sa DOH at 20 billion naman sa Department of Agriculture. Akala mo tuloy hindi mahalaga ang mga ahensyang ito. Zoom in tayo po ulit sa DPWH kung saan sobrang galante ang mga senador at mga congressmen. 288 billion pesos po dinagdag ng BICAM sa departamentong yan na wala sa mga plano ng DPWH o ng Malacanang. Ano tuloy ang ginawa ng Malacanang? Disyembre 30, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang 2025 General Appropriations Act. Pero meron siyang dalawang binito ng mga probisyon. Magkano lang yung binito niya? 194 billion lang. Tapos magagalit siya. Hindi! Magagalit siya. Ang laki nung itinaas. Tapos magagalit siya ngayon. Ilan lang naman yung binito lang niya. Ibig sabihin ng binito niya, yung tinanggal niya, hindi niya pinirmahan o pinapalitan niya. Diba? Gaguhan na to eh. Nagkakalaga ng 194 billion pesos. Ano po mga binito na yan na pinagdudahan ng Malacanang? Meron pong halos 170 billion pesos na unprogrammed appropriations at 75 flood control projects na nagkakahalaga ng 26 billion pesos. Kasama po riyan ng mga sumusunod, flood control, drainage, septage and sewerage, water impounding at rainwater collection. So, nung nakaraang taon pa lamang, mainit na po ang mata ng Malacanang sa mga flood control projects na tila biglang pinapasok ng mga congressman at mga senador. Ayon sa Pangulo, hindi raw ito tumutugma sa mga plano ng kanyang administrasyon. Ngayon, mayroon bang dahilan kung bakit may pagdududa ang Malacanang sa mga proyektong ito? Yan po ang aabangan natin sa pag natuloy na po ang investigasyon na pinapangako ng Pangulong Marcos. Ayun, nangako. Sige, ano? Kaya nga mga kababayan, isang matinding kalokohan po ito. Sa totoo lang matinding kalokohan po itong nangyayari na ito. Naninisi ka ng ibang tao na meron ka namang direct control, supposedly. Sino ba ang namili ng speaker? Di ba? Sino ang namili ng speaker? Ikaw naman Alam naman ng lahat yan. Sa Kamara, sa Senado medyo mahirap pa. Mahirap pa sila makontrol. Pero sa Kamara,
basbas ng presidente ang talagang merong kontrol pagdating po sa kung sino ang magiging ang Speaker of the House. In other words po mga kababayan, meron pong direct na influence ang presidente sa Kamara. At alam naman natin sa Kamara, diyan ang kakaroon ng hocus-pocus pagdating sa budget. Tapos sisisihin mo? Sino? Ay nako. Ito, tingnan mo ito. Mananatiling House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Pero bago ang botohan, nag-walkout si Congressman Paulo Duterte. Abay, Nasa dapat frontline lang. Balitang yan si Marian Enriquez. Nagbotohan ang mga kongresista para sa liderato ng Kamara sa 20th Congress. Walang lumaban, kaya si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez pa rin ang mananatiling House Speaker sa botong 269. Si Quezon Representative J.J. Suarez ang nag-nominate sa kanya na sinigundahan ni Presidential son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Nag-abstain o hindi bumoto sina Navotas Representative Toby Chanco at Cebu 5th District Representative Juke Frasco. Pati ang napaulat na kalaban ni Romualdez sa pagka-speaker na si Bacolod Lone District Representative Albi Benitez, nag-abstain din. Ayon kay Benitez, hindi niya binoto si Romualdez dahil naniniwala siyang ang kailangan ng Kamara ay isang leader na susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos at hindi hihilahin pababa ang Pangulo. Sa kabila niyan, matapang ang naging mensahe ni Romualdez sa kanyang speech matapos manumpa. Nagpasa rin siya sa Korte Suprema kaugnay ng pagdedeklara sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na unconstitutional o labag sa batas. The court may close a case, but it cannot close the cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. And as your speaker, I will be here, not just to preside, but to protect. Hoy, pumalakpak kayo, wala kayong budget. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Sisiguraduhin kong walang bubong ang babagsak, walang pader, magigiba, at walang Ano magigiba? Ano magigiba? miyembro ang mapapabayaan. Mapapabayaan. Ano ito? Huwag mo na kasing pilitin mag-Tagalog. Hindi ka na marunong mag-Tagalog eh. Kung si Romualdez hindi mangiiwan, bigla namang umalis ng batasang pambansa si Davao City Representative Paulo Duterte. Nag-walkout siya pagkatapos ng roll call kasama ang mga kapwa mambabatas mula Davao. Ayon kay Pulong, hindi siya bumoto para sa speaker at hindi rin siya sasali sa minority bloc. Ayaw daw niyang maging bahagi ng tinawag niyang political circus na nakalimutan na kung sino ang dapat pagsaserbisyuhan ang taong bayan. Samantala, Yo. inihalal bilang Senior Deputy Speaker si Quezon Representative J.J. Suarez. May 9 ding napili na Deputy Speakers. Nakuha naman ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pagiging House Majority Leader. Siya ang pinakabatang kongresista sa posisyon. Habang sa pagka-House Minority Leader, napili si Representative Tingnan mo. First time yun, pinakabata na majority leader, House Majority Leader si Marcos. Alam nating merong galaw o may kamay si PBBM sa Kamara. Tapos sisisihin mo yung gumawa ng budget. Hindi, ikaw naman din yan eh. Ikaw din yan. Huwag na tayo magmaang-maangan. Ikaw din yan. Ibig sabihin, ikaw din ang may control dyan. Ngayon kung pumalpak yan, kasalanan mo rin. Hindi naintindihan yung ibig ko sabihin mga kababayan. Kasalanan din ni Marcos yan. Kung bakit nagkakapalpak-palpak ko itong mga to. Wag na tayong maglukuhan. Anak ng weting naman oo. Hindi, alam nyo mga kababayan nakakairita lang kasi itong sonang nangyari. Wala nang ang accomplishment. Tapos ganun pa ang tono niya. Para bagang siya yung mabait, siya lang yung matino, lahat kayo demonyo. Tapos biglang palakpak. Yung mga amuyong niya. Di ba? Hindi ba kayo naiirita doon? Di ba kayo naiirita na ganun? Ano ba talaga? Bakit ba biglang ganun?
Ang weirdo eh. Di ba? Oh. Lipat tayo ng ibang issue. Ito issue, matindi rin ito. Itong issue ng sa impeachment naman. Kasi ito mga ilang senador, naku, mamaya didiscuss nila yan. Mukhang magkakaloko-loko na itong kasi may mga ilang senador na gusto pa rin ituloy. Naku, sana madisbar kayo. Hindi, kung abogado. Kaya lang, karamihan ng mga nagsasabing gusto ituloy, hindi naman mga abogado. Gago! Ewan ko ba? Pag-uusapan bukas ng Senado kung dapat ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Mapamayorya man o minorya sa bagong Senado, merong kontra at merong pabor na ituloy ang paglilitis. Nakatutok si Mav Gonzalez. There are 19 votes in favor of Senator Francis Chis Escudero and 5 votes in favor of Senator Vicente Soto. Senator Francis Chis Escudero Ay, naku. is Wait lang, therefore ha? elected President of the Senate. Of evasion. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Mananatiling Senate President si Senador Chis Escudero sa 20th Congress matapos makuha ang suporta ng supermajority ng Senado. Walang nakalaban sina Senador Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at Senador Joel Villanueva bilang Majority Leader. Makakasama nila ang karamihan sa tiyak ng kaalyado ng mga Duterte, gayon din ang dalawang oposisyon noong Duterte administration. We should move on. We should move forward and we must continue to do our job. For the sake of our people, it is time we trade the colors of our campaigns for the colors of our country. Our aligning with the majority does not and will not undermine our ability to remain fiercely independent as a senator of the Republic. Dahil natalo sa Senate presidency, otomatikong minority leader si Senador Tito Soto at minority ang mga bumoto para sa kanya, kung saan meron ding kilalang kritiko at kaalyado ng dating Pangulo. I can take the oath by merely saying that I will perform the duty of a minority leader. Sa kabila ng malinaw ng mayorya at minorya, hindi sa hatiang yan nakasunod ang posisyon ng mga senador kung dapat ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment. Wala na dapat paglilitis ayon kina Majority Senators Jinggoy Estrada at Amy Marcos at Minority Senators Loren Legarda at Mig Zubiri. No, there should not be a trial anymore because the Supreme Court had already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis. Galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. At ang mas mahalaga ngayon ay magtrabaho. Sa tingin ko ay kailangan umiral ang rule of law. Remember that this is not a temporary restraining order. This is an en banc unanimous decision of the Supreme Court. Malinaw yan mga kababayan. Mamaya papaliwanag natin kung ano yung sinasabi niya dyan na this is not a TRO. Kasi may humihirit na sinasabi nila merong TRO before na in-issue ang Supreme Court, hindi sinunod ng Senate. Malaking pinagkaiba ng TRO at yung ganyang desisyon which is considered as a law. Batas po. Ito'y desisyon ng Supreme Court na ibig sabihin batas na. Hindi po ito sumagot lang sa TRO'ng ipinasa sa kanila. Magkaiba po yun. Kung hindi natin susundan itong utos ng Korte Suprema, para tayo maunggoy. Magkahiwalay na Unggoy, parang may alam akong ganun rin sa minorya at mayorya sina Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Pero may joint statement sila ng kanilang hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema.
Anila, sinunod ng Kongreso ang mga dati ng desisyon ng Korte kaugnay ng pag-initiate at pag-transmit ng impeachment complaint. Hindi anila patas na biglang binago ang kahulugan ng initiate o itinuturing na simula ng impeachment. Dagdag ni Ontiveros, dapat ituloy ang impeachment trial. The Senate Impeachment Trial Court is in session, ongoing ang trial. So yan po ang presumption ko. Ito maganda kasi itong paliwanag ni ito yung pinapanood talaga natin na abogado. Magaling ho ito. Malayong-malayo ho ito doon sa mga abogadong may tama sa utak. Ito very objective, ipapaliwanag sa atin ng mga sinasabi ng mga senador at kung bakit sinasabi niyan dapat sundin ng Supreme Court. Okay, so good day po taong bayan at ngayon po Ayan si Attorney Neil Abayon. Discuss tayo ng Constitutional Law 101. So ako sa inyo i-follow niyo ho ito si Attorney Neil Abayon ha. Kaya ako gusto ito. Hindi kasi siya political Talaga nagpapaliwanag lang siya objectively. Nagkakataon lang, ang tama talaga, yung nasa kampo ng mga Duterte. Back to basics po tayo with regard the structure ng government natin and yung mga limitations, functions po ng mga powers ng kada isang branch po ng gobyerno natin. Kasi yung iilan po nating mga senators and mga congressmen, they seem to not fully understand po the concept and structure of our government. Okay, I am saying this respectfully as a lawyer who interprets the law and based po on my knowledge of constitutional law. So hindi ko po sinasabi na ako naman yung pinakamatalino sa lahat, pero yung explain ko po sa inyo is yung pinaka-basic po na tinuturo sa amin as freshmen, as first-year law students. Tapos bahala na lang po kayong mag-decide kung tingin ba ninyo itong explain ko is tama or kung ito bang mga statements ng mga senators natin ay yung tama. Kayo na po mag-conclude doon. So unang-una po, of course, we have to go to the Constitution, okay? So kung makita nga ninyo, Article 6, Legislative, Article 7, Executive, Article 8, Judicial Department. From the very way po na inorganize yung tatlong branches ng government na to, makikita na po ninyo talaga yung wisdom ng paggawa po ng Constitution natin. So anyway, punta po muna tayo sa Legislative Branch. So yung Legislative Branch po, ito yung Congress, okay? So this is composed of both the House of Representatives and the Senate. At lagi po yan sa Section 1 po ng bawat article, doon natin makikita yung power ng bawat government branch. So for the legislative department po, yung Congress natin, the legislative power shall be vested in the Congress. Okay? So when you say legislative power, ito po yung kapangyarihan nila na gumawa ng batas. Okay? So ang paggawa po ng batas is with Congress or the legislative department as provided for by Section 1, Article 6 of the 1987 Constitution. Okay? Ang next po, Article 7 naman tayo. So sa Article 7 po, this one, executive department. So the executive department, ito po yung Office of the President. Pinapaliwanag dito yung kung ano yung mga trabaho. Okay? Una, yung legislative, gumawa ng batas. Mga local government units natin. At ang sabi po sa Section 1, the executive power shall be vested in the President of the Philippines. Okay? So yung executive power po, ito yung kapangyarihan to implement and enforce the laws na ginagawa po ng Congress natin. Gumagawa ng batas ang Congress. When you say Congress, House and the Senate, gunagawa silang batas. Ang executive branch, yung presidente, siya naman na nagpapatupad. Ano ang papel ngayon ng judiciary? Kung makita pa lang po ninyo, Article 6, Congress po yung may kapangyarihan gumawa ng batas. Article 7, the next succeeding article, ang may kapangyarihan mag-implement ng batas. So kung makita nyo, diba, it is very well organized. And then yung next po dyan, of course, is Article 8, the Judicial Department. Ito na po yung mga korte natin, which is headed by none other than the Supreme Court po of the Republic of the Philippines. Okay? Tapos kung makita po ninyo dyan under Section 1, Paragraph 2 of Article 8, very specific po yung power ng judiciary natin dyan. So judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So kung makita po ninyo, very powerful po talaga itong Paragraph 2 because this gives the absolute power of judicial review sa Supreme Court with the only requirement na yung trabaho nila is to determine kung whether or not meron bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan ang any branch of the government, may it be the executive or the legislative. Ano daw? Trabaho? Sisiguraduhin walang pang-aabuso mula sa bawat departamento o yung branches
Okay? Which is the legislative, which is the House and the Senate, or the executive. Yan po ang trabaho ng judiciary na ang namumuno ay ang kataas-taasang korte o yung Supreme Court. Branch, okay? So ang pinaka-point ko po talaga dito, Supreme Court ang may final say kung paano ma-interpret yung mga batas natin at yung mga actions po ng mga government offices natin kung meron nga bang grabeng pang-aabuso ng kapangyarihan na nangyari. Okay? So yan po yung pinaka-basic and fundamental po ng of government natin. At yan po tinuturo sa mga first year law students. Constitutional Law 1 po tinuturo agad to sa very first semester. Okay? So yan daw ang basic, pagsundin daw ng Senate, Pagsundin daw ng Senate ang Supreme Court decision, ibig sabihin mas malakas ang Supreme Court sa Senate? Tanong. So hindi po yun yung ibig sabihin nun, because again, unang-una tingnan po ninyo Section 1 Paragraph 2 of Article 8, specifically nakalagay dyan, that is an absolute power of the judiciary to determine whether or not there has been grave abuse of discretion in any part or action of the government of the Republic of the Philippines. Tapos kung basahin po rin ninyo yan, wala namang qualifications nakalagay, di ba? It does not make mention na exempted yung impeachment proceedings. So kung wala pong exemption na ganun for impeachment proceedings, therefore this power can also be to determine kung nasunod ba talaga yung constitutional provisions in relation to the initiation of impeachment proceedings. Hindi po yan judicial overreach or hindi po yan violation of the checks and balances. This is actually done intentionally kasi hindi naman pwede na yung Congress na yung gagawa ng batas, sila yung gagawa ng mga certain actions like that of impeachment proceedings, tapos sila pa yung magche-check sa sarili nila. That is di ba? It's very illogical, di ba? Yan na napaka-importante. Kaya nga meron tinatawag na check and balance. Okay? Ang Congress, sila maggagawa ng batas. Pero ang check and balance niyan ay yung judiciary. Okay? Halimbawa, gumawa sila ng batas na hindi naaayon saan? Sa konstitusyon. Kasi dapat ang lahat ng gagawing batas ng Congress, meaning House or the Senate, pag gumawa sila ng batas, it should be aligned with the Constitution. So sino ngayon ang magsasabi, pag nagawa na nila, pinirma na ng presidente at batas na, sino ngayon ang magsasabing, oy, that's unconstitutional, mali yan, hindi pwede yan? Sino magche-check sa kanila? Yun ang role ng Supreme Court. I-check kung tama ba ang kanilang ginawa o hindi. At ang linaw din na sinabi ni attorney, Neil Abayon, na walang exemption. Anong ibig sabihin ng walang exemption? Kasi kung may exemption, dapat nasusulat. Nagigets nyo? Ganon kasi ang abogado Ganon dapat mag-interpret ng batas. Kung walang nasusulat, hindi mo pwedeng dagdagan. Nagigets ninyo? So sinasabi dito, walang nakasulat na hindi pwedeng i-check and balance ng Supreme Court pagdating sa impeachment. Walang nasusulat na hindi yan kasama. Exempted yan sa pag-check ng Supreme Court. Walang ganun. So therefore, what the law says, Supreme Court ang may final say dyan. Kasi nga walang nakasulat na exemption. Kasi wala naman pong reasonableng tao na magpa-file ng kaso or mag-initiate ng impeachment proceedings tapos sasabihin nila pag-file nila na may namali sila sa procedure. Walang tao nga amin na ganyan, di ba? That is highly illogical and highly unreasonable. Kaya nga binigay ngayon yung kapangyarihan to review all the actions sa judiciary para po may third force na mag-check at babalansehin yung mga actions po ng government branches natin. Hindi po yan abuse on the part of the judiciary kasi that is expressly provided in the Constitution.
Diba? That is a clear provision, Section 1, Paragraph 2. Demandable, enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government, period. Diba? Wala namang nagsabi dyan na exempted yung mga impeachment proceedings eh. So, yung point ko lang po talaga dito, wag po sana natin i-confuse yung Filipino people, yung taong bayan, just to push for our political agenda. Kasi Yun. sasabihin ninyo ngayon na judicial overreach or bakit daw ganyan unfair. Hindi po yan unfair because nasa constitution po yan natin. Yan yung trabaho talaga ng Supreme Court. Okay? So, anyway, ngayon punta na po tayo sa Maritesan portion para magsabi po ng mga Malinaw na po yun, ha? Malinaw na. Kaya tuloy nagagalit yung iba dito eh. Minsan binabansagan sa DDS eh. Hindi kasi, ang linaw eh, ng paliwanag niya. Ang linaw po eh. personal opinions ko regarding this po sa mga statements na ganito ng mga honorable senators and congressmen natin. So ito po, makikita ninyo, I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the SC decision. Pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. So alam Si Soto yan yung comment ni Soto ng isang araw. yung masasabi ko lang po dito, unang-una sino ba tong legal luminary na to? Diba? Because a legal luminary, that means that's probably a lawyer or a judge or anyone who is involved with the judiciary or in the lawyering profession. So kung sasabihin mo disregard the SC decision, alam mo po ibig sabihin yan? It means he is advising Senator Tito Soto to commit a criminal act. Okay? And the reason kung bakit ko po sinabing criminal act yan, kasi kung tingnan po ninyo sa civil code natin, Article 8. So anyway, ito po, Republic Act 386, an act to ordain and institute the Civil Code of the Philippines. Article 8, judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Okay? So ibig sabihin po niyan, yung mga desisyon ng Supreme Court, they become part of the law of the land. Nagiging batas po yan. Malinaw yun. Yan, di ba sinasabi ko sa inyong paulit-ulit yan? Pag ang desisyon ng Supreme Court, yan ay batas. Pag hindi mo sinunod ang batas, ikaw ay mabubutas. Hindi totoo yan. Pag ikaw hindi sumunod sa desisyon ng Supreme Court, para mo na rin sinabing, hindi ako susunod sa batas. Tandaan niyo yan. Whatever the Supreme Court decide on, that's a law. So kung hindi ka sumunod yan, you are a criminal. Bakit? You are disobeying the law. Kaya nga sabi niya dito, di ba? Sino kaya yung legal luminaries na sinasabi ni Soto at nagsasabing wag mong sundin ang desisyon ng Supreme Court? So ngayon, itong legal luminary, ini-advise si Senator Tito Soto na i-disregard yung SC decision which forms part of law of the land. Ano po ibig sabihin yan? That is a criminal action, di ba? You are compelling, inciting, or influencing Senator Tito Soto dito to violate a law of the land, di ba? Because that is already a Supreme Court decision, okay? And yung question na lang dyan, kung ano ba yung criminal act, depende na lang po yan kung ano ba yung actual na mangyari dito. Pero more or less, that will fall under misfeasance, malfeasance, or nonfeasance po of public officers natin under the revised penal code. So dun pa lang medyo, medyo na po ba? Medyo nakakatawa na kasi we keep mentioning these legal luminaries. Again, kung titingnan po ninyo yung ina-explain ko nga lang po, these are basic fundamental principles in our constitution, in our civil code, and I like what I stated earlier, ito yung tinuturo sa mga law students sa first year pa lang po, Constitutional Law 1. First year pa lang law student na. Ito na yung tinuturo eh. Any decision of the Supreme Court is the law. Tangina niyan, shit. Tapos sasabihin pa nila ngayon na wag sundin. Again, these are fundamental principles lang na pinapa-complicate po nitong mga politico with clear political agenda. Okay? And yung isa pa pong masasabi ko dito, if you are a sitting senator tapos nakikinig ka sa mga legal luminaries na ganito, parang po, di ba? It goes against the very essence of a Republican government. Di ba? Kasi the senator is elected into office because yan po yung inelect or pinili ng taong bayan. So kung mag-action ka, gagawa ka ng mga actions, decisions based puro sa mga advice ng itong mga legal luminary, it means di parang itong mga opinion pala ng legal luminary na to yung lalabas sa Senate, hindi yung actual, hindi from the actual person, hindi from the actual
actual elected person na pinili ng taong bayan. So, yan lang po, another food for thought lang po for you, my fellow taong bayan. Kaya nakikita natin, it is very important na mag-elect tayo ng mga public officers yung may sariling paninindigan, may sariling Alam mo, simple lang siyang bumanat no? I mean, kung maghahalal tayo ng isang walang utak at magtatanong lang ng magtatanong sa abogado, sana yun na lang ang binoto natin. Kalinuhan na hindi puro consult lang. Kasi pag ganun, it really defeats the essence of the Republican style of government po natin. Kasi again, kung puro lang from your consultants, from your advisors, lahat ng decision mo, di sana sila na lang po yung inelect ng taong bayan. Pero hindi naman sila yung pinili. Ikaw yung pinili because the people want you to decide based on your Pagpasensyaan mo na, sa Pilipinas talaga, pag sikat chichi, ganun Hindi na importante kung matalino, hindi matalino, basta sikat, okay na chichi. Ganun expert knowledge or wisdom. Yan po yung essence ng pagiging elected public official. Hindi nakabase lang from mga consultant or advisors mo palagi. Okay? And then, yung next dito, yung kay Senator Joel Villanueva, whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. We will proceed. So, hindi nakalagay dito, pero yung example na binigay ni Senator Joel dito, dun sa isang article po na nabasa ko, is because daw may temporary restraining order before sa impeachment ni Corona, ni former Chief Justice Corona, tapos pinagbotohan lang naman daw ng Senate yung TRO na hindi nila sundin. So, ang masasabi ko lang po dyan, Ito yung sinasabing hindi sinunod yung TRO. Okay? Ng Senate. Ito ang paliwanag dyan. and we will again go back to fundamental principles of law. Okay? A TRO po is a provisional remedy. When you say it is a provisional remedy, ano lang po yan? May provisional effect. Pag provisional po, it does not fully resolve the issue in a pending case. So syempre, pag temporary pa lang yun, provisional pa lang, pwede nyo talaga i-disregard yun kasi wala pa namang full conclusion as to the issue being presented dun sa pending case sa Supreme Court. Ang difference po dito, there is already a clear resolution of the issue, diba? There is a Supreme Court decision already that is immediately executory. Okay? So kung immediately executory po yun, that already forms part of the law of the land. Batas na po yan. You cannot just simply vote on a matter which forms part of law of the land. Hindi po yan ganyan. Okay? The only way para ma-remedy nila kung gusto man nila i-remedy, did they enact a law that goes against that Supreme Court decision. Pero the Senate Impeachment Trial Court, hindi po yan yung regular legislative body ng Senate na pwede gumawa ng batas. Okay? Ang ganda ng sinabi niyang yun, no? Iba yung TRO. Yung TRO, temporary. So, maaari pang hindi sundin kasi temporary. Pero itong decision o yung resolution ng Supreme Court about the impeachment as unconstitutional, ito po ay final na and executory. Ibig sabihin, sa legal term, ito po ay batas na. Pag ito'y batas na, hindi mo pwedeng, oops, wait, automatic o desay. Hindi mo na namin ikaw susundin. Hindi pwedeng gayon. Diba? Hindi ito TRO, ito po ay batas na. Kaya kailangan sundin. So yan lang po yung masasabi ko. We should not be, kaya nga lagi ko pong sinasabi dito sa channel ko, wag tayo talaga laging maghalo-halo ng mga bagay-bagay because yung assumption ninyo as a layman, it does not really work that way in the legal system. May mga Simple yung banat niya, parang sinasabi niya kay Villanueva, wag mo kasing paghalu-haluin. Kasi sinasabi mong hindi sinunod, TRO yun. Hindi yun yung resolution ng Supreme Court. Kasi hirap sa atin hindi tayo abogado. Yan yung sinasabi. Hindi tayo abogado, humihir tayo Pambira kayo. Liko pa po yan. Kaya nga nag-aral kami ng halos 4 years, diba? May bar exam pa kami. Kasi yun nga po, like in this scenario po, napapaghalo-halo na yung provisional remedy TRO from a court decision, hindi po yan ganyan. Magkaiba po yung scope at power ng dalawang yan. Okay? Ha?
So ito si Senator Bam naman, matibay ang aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial. So wala naman siyang in-explain dito, but more or less same lang po yung explanation or masasabi ko dito. So at the end of the day, kung makikita po ninyo, meron ng Supreme Court decision na nagsasabing unconstitutional yung impeachment, yung initiation of the impeachment complaint. Yet these senators are speaking against that decision, against that Supreme Court decision. Doon pa lang po, sobrang kita nyo na yung nila, no? Yung pagiging unbiased judges nila kasi may klarong decision na, may batas na po, law of the land na yung decision, and yet they keep making these statements. Diba? Yan, no? Nakakadismaya itong bigla ang pagpigil ng Korte Suprema. So klarong-klaro talagang unbiased to sila ng mga senator judges. Si Senator Bato sabi niya, the Holy Spirit defeated the forces of evil. Ito si Senator Kiko Pangilinan, he is a lawyer po. So, ang masasabi ko lang po dito, talagang isinantabi ang presumption of regularity because by the very definition of that principle, it is simply a presumption, di ba? A presumption can be overturned if there is clear evidence to the contrary. Yan po yung essence ng presumptions lang. Hindi po yan siya absolute. Okay? So, anyway, yan lang po yung masasabi ko tungkol dito sa statement. So malinaw na po mga kababayan, nililinaw lamang po natin yung mga kung ano man na magiging desisyon ng Senado kasi mamaya tatalakayin daw yun, bahala na kayo. Basta ang importante lang, malinaw ho na pag yan ay batas na po yan. Huwag na po natin pag-ikot-ikutin. So kung hindi, sino man ang balita ko nga, may kakasuhan daw si pangalan nito, si Attorney Topacio, yung ayaw sumunod sa Supreme Court. Tingnan natin. Maganda yan. Diba? Na makasuhan nga. Anyway, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sa susunod, sana mag-subscribe kayo. At kung mas maganda, kung susuportahan nyo ako, sana naman po, magpa-member din kayo. Maraming salamat po.